Amen, amen. Magandang gabi sa bawat isa. Muli, we are so blessed sapagkat narito tayo ngayon sa gabing ito. Amen. Sino naniniwala doon na pinagpala siya today? Iyon, bagaman parang sa tingin natin, usual lang yung ating ginagawa. Para bang same. Yung katulad ng kahapon, ganun din ngayon. No? But then again, we believe that ang Panginoon hindi natatapos gumawa ng mabuti sa ating buhay. Amen po ba? And I believe tonight may gagawin na naman yung Lord sa ating buhay. So, hindi na natin patatagalin, no? At kasi walang boses si Pastor. Okay, so paos. Tawagin po natin likod ni Lord sa gabing ito. Sister Charis, palakpakan na si Lord. God, we thank you, Lord God. We glorify you, Lord God, this day, Lord. Salamat sa buhay, Panginoon, ng bawat isa na naririto ngayong gabi, Panginoon, na naglaan ng oras sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, hindi masayang, Panginoon, yung oras, Panginoon, na iginugol namin para sa iyo, Panginoon. And Lord, as we hear or as we listen to your word, Lord God, nawa, Lord God, is tumanim ito, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. And Lord, ako, Panginoon, nagagamitin mo, Lord God. I don't know where to start and how to start, Panginoon. Sa iyo ako magtitiwala, Lord God. Sa iyo ako aasa, Panginoon. Na bawat salita, Panginoon, na lalabas sa aking bibig ay yung nais mo lamang ipahayag, Panginoon, sa kapwa ko is yun lamang, Panginoon, yung magmula sa aking bibig, Panginoon, Lord. Give me the knowledge, the wisdom, Panginoon, and the strength, the courage, Panginoon, na kailangan ko, Panginoon, as I deliver your message, Panginoon. Again, Lord God, we love you. We thank you, Lord God. We glorify you this day. In Jesus' name we pray. Amen. So, palakpakan naman po natin si Lord sa ngayong oras na to. So, ang tagal ko po hindi nagsalita. Sabi ko nga kanina, niyakap ko si Mami. Mating daw yung puso ko, ang bilis ng tibok ko. So, ang tagal ko po kasing di nag-message or tumayo. Iba kasi pag nasa harap ka lang na nag-MC, ganyan, kesa sa pagde-deliver ng message. Tapos ang mahirap pa doon, mag-isip at i-deliver. Yun yung pinakamahirap. So, anyway, meron naman pong message ngayon and I hope and I pray na ma-deliver siya ng maayos. And itong message na to, napakadali niyang sabihin. Mame-memorize mo nga siya eh. Pero napakahirap niyang isa pamuhay. And yung title ng message ni Lord ngayon is, from the title itself pa lang is makukuha mo na yung message. Ang sabi, Let God be God. Kanina pa lang umaga, sabi ng katrabaho ko, ba't ang tahimik mo? Akala ko naka-live ka. Sabi niya, hindi. Yun pala kinakabahan lang ako para ngayon. So, yung message is, let God be God. Sa Tagalog, hayaan mo ang Diyos ang maging Diyos or hayaan mo ang Diyos ang maghari sa iyong buhay. So, ang bilis mo, di ba? Let God be God. Pero ang dali niyang sabihin, pero ang hirap isa pamuhay. Lagi natin sinasabi, dinideclare natin na ang Diyos ay Diyos. Pero, the way we live, parang hindi naman si Lord yung hindi naman natin hinahayaan na si Lord yung mag-control sa buhay natin. Dali niya sabihin, pero sa decision, sa plano natin, hinahayaan ba natin na ang Diyos ay maging Diyos sa buhay natin? Kasi pag nahihirapan na tayo, lalo na sa crisis na nararanasan natin ngayon, pag nag-reflect tayo, inaalaw pa rin ba natin na si Lord yung mag-control ng buhay natin? Kasi minsan, di ba, sabi, may kakilala ko, hindi siya nag-worry, pero pumila siya sa gasoline station para mag-imbak. So, nagiging ka lang naman handa ka lang naman, pero still, yung laman ba ng puso mo is, hinahayaan mo si Lord na maging Lord sa buhay mo, or some part or some area of your life is nag-worry ka, di ba? So, ang dali niyang sabihin, pero ang hirap niyang gawin. And yung letting God be God, hindi lang siya statement It is a lifestyle surrender, trust, and faith kay Lord. Na sasabihin natin na hindi man natin siya naiintindihan ngayon, pero naniniwala tayo na God is in control. Kaya ang Bible verse po natin ngayon, ang main verse natin is very simple also. Psalm chapter 46 verse 10, Be still and know that I am God. I'm sure very familiar po tayo sa Bible verse na be still and know that I am God. Ang ibig sabihin nun is, stop na,
manatili tayo sa Panginoon. Ibig sabihin nun na hayaan natin na si Lord yung mag-control sa ating buhay. Let's stop worrying, no? Let's surrender everything. Let us surrender everything to God and let God be in control of our life. Kaya meron po akong four pointers dito. Ang ano po dito is ways of showing that we really let God be God. So yung message na po to habang nakahiga ako, ganyan, nagpipray ako, Lord, ano ba yung message? Tapos pumasok yung let God be God. And nung habang nasa tamang pag-iisip pa ako ng mga oras na yan, sinulat ko na yung mga pointers na naisip ko para kinabukasan, bibigyan na lang ng mga Bible verses. So ang una po natin is, napakadali din, trust God. Ang unang-una para pakita natin na toong we let God be God is we should trust God. Kasi trusting God means surrendering our reasoning and control. Ang dali din sabihin na magtiwala sa Diyos, pero the way we live, minsan hindi natin pinagkakatiwalaan ang Panginoon. Lalo na pag nasa difficult situation tayo. Pinaka-best example lang nararanasan natin ngayon na ang hirap ng buhay, ang mahal-mahal lang gas, na may nabasa nga ako kanina sa teacher ko nung sa college ako, ang sabi, sa isang store daw, may narinig siya ng mga jeepney driver na nag-uusap-usap about sa gasoline, sa presyo ng gas and diesel na 150, na mas nahihirapan ba daw sila sa buhay ngayon kumpara nung pandemic kasi yung gas ang tinaas lang 80 pesos, ganyan. Twice lang nung original price, ngayon 3 times, yung times 3 rather yung tinaas. So, paano natin ang hirap sabihin na, Lord, magtitiwala ako sa iyo, pero yung sa loob-loob mo, hindi ka nagtitiwala sa Panginoon kasi gumagawa ka ng paraan para mabuhay, which is good, pero minsan kasi meron tayong fear, and sasabihin natin na normal lang yun sa tao. Totoo, normal yun sa tao. Pero bilang Kristiyano is yun yung hindi normal. Siguro sa mga taong walang Kristo sa puso, normal na mag-worry. Pero sa isang taong may Kristiyano sa puso, dapat sa Lord tayo nagtitiwala. Kaya nga sabi, trust God. Ibigay natin sa Panginoon yung lahat ng problema natin kasi we must place our trust in Him fully without holding back a part of your heart or your plans. Kahit ano pang plano mo sa buhay, kahit katiting lang yan. Lagi nga sinasabi ni Papa, every step of your life, every day, dapat pinagkakatiwalaan mo ang Diyos. Kasi si Lord lang naman ang hindi magpapahamak sa iyo eh. Kailan ka ba iniwan ng Diyos? Nung ginagawa ko, pumasok sa isip ko yung kailan, wag lang akong kumanta. Magsasalita lang ako ng 2 hours, wag lang akong kumanta. Basta, kailan ka iniwan ng Diyos, di ba? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Ang anong kanta na niya, every time na naririnig ko yun, naiiyak ako kasi, ngayon, naiiyak na ako. Hindi kasi, sa buhay namin, never kaming iniwan ni Lord na, hindi, pag nagre-reflect ako sa buhay namin na, yung ibang mga mayayaman na tao, na imbes sila yung hindi mag-worry sa buhay, sila yung nag-worry. Pero tayo, na may Kristo sa puso, never, siguro, dahil din sa family na meron ako, kasi hindi nila pinaparanas sa amin na wala. Yung parang, lagi lang nilang sinasabi na, nandyan si Lord, hindi mo kailangan wala naman to sa script ko. Pero yan nga, ang laki kasing factor na pag nagtiwala ka sa Panginoon. So farted po kasi ako pag napapag-usapan yung mga ganung bagay, naiiyak talaga ako na ang galing lang ni Lord na from the start na hindi ko ma-imagine yung buhay na meron kami ngayon. Sabi ko nga, dati pag darating kami, hinintay mo lang kami galing sa school. Ngayon, praise God, hinintay mo na kami galing kami sa trabaho. Di ba? Yun lang yung patunay na hindi kami iniwan ng Panginoon. Sabi nga ni Mami, hindi ko ma-imagine na makapagtapos kayo ng college. Pero praise, ako nga rin po, yun yung fear ko dati. Sabi ko, hindi ko yata kaya mag-aral ng college kasi mahina yung loob ko, wala akong tiwala sa sarili ko. Pero praise God, ngayon nakakatayo, di ba? Yung ibig sabihin lang nun is nagtitiwala tayo sa Diyos. Tulad ngayon, sabi ko, hindi ko alam paano ko ito umpisahan. Pero ang dami ko lang nasabi, nakaiyak na nga ako Pap. Kasi po nung Sunday, si Papa, umiyak din siya nung umiyak. Nawa tuloy ako.
Hindi kasi po no Sunday nag-guest siya. Tapos umiyak lang din siya ng umiyak kasi wala daw siyang nakasulat. So dinala lang na lang niya sa iyak. So parehas na tuloy kami. Pero yon nagigets niyo naman po no na big factor yon na pag pinagkatiwalaan mo ang Diyos, never ka naman niyang iiwan, never ka niyang papabayaan. Katulad ni Abraham, di ba? Ang sabi lang ng Panginoon sa kanya, umalis ka sa iyong tahanan at pumunta ka sa unknown land, which is the promised land. Hindi naman siya nag-doubt rather kay Lord. Ang ginawa niya, sumunod lang siya kay Lord. Kahit hindi niya alam saan siya gustong dalhin ng Panginoon, ang ginawa lang niya is sumunod siya sa Panginoon. Ang sabi niya sa Hebrews chapter 11 verse 8, by faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went, not knowing where he was going. So hindi niya alam kung saan siya tutungo. Pinabayaan lang niya na ang Diyos ay maging Diyos sa buhay niya. And dahil nagtiwala siya sa Panginoon, he became the father of all nations. Ang ganda nangyari sa kanya. No? Sana bilang Kristiyano, ganun din tayo na magtiwala tayo sa Diyos. Wala namang masamang magtanong eh. Pero dapat sa pagtatanong mo, dapat may tiwala ka pa rin sa Panginoon. Kasi baka nagtanong tayo kasi questionable. Pero pwede naman tayong magtanong still nang may tiwala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya nga, ang sabi, trust is the starting point. Kahit naman sa relationship, di ba? Hindi naman mag-work yan kung walang tiwala. Based on experience. Joke lang. So, based yon sa tiwala. Lahat kasi nag-start sa tiwala. Pero yung tiwala, hindi lang siya enough. Kasi kapag nagtiwala na tayo sa Panginoon, dapat may action din. Kaya yung second pointer ko is act in faith. So, we should act based on our faith. So, yung faith, hindi siya passive. Hindi siya one way lang na dapat naghihintay ka lang or what. Yung faith kasi, hindi lang siya sa pagtitiwala lang or nananalig ka. Dapat gumagalaw ka rin. Kaya di ba ang sabi, faith without work is dead. Kaya pabayaan natin na si Lord yung kumilos sa ating buhay. Pero still, we should obey. Yung faith natin, pwede naman tayong habang naghihintay tayo is may pananampalataya tayo. Pero hindi ka lang mag-stop ng ganyan. For example, sa mga naghahanap ng trabaho, gusto mo nga magkatrabaho, di ka naman naghahanap ng trabaho. Or kung naghahanap ka man ng trabaho, hindi mo naman pinaghahandaan yung trabaho na ipinapanalangin mo sa Diyos. Di ba kaya nga sabi nila kapag may gusto kang isang bagay, lalo na ipinapanalangin mo sa Diyos, dapat kumilos ka rin ng may pananampalataya kasi si Lord ayaw niya sa mga taong tamad. Kaya nga sabi, ang taong tamad wag pakainin. So, we should act in faith. And ang sabi sa Matthew chapter 17:20, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Ito po talaga yung pinaka gusto ko talagang i-message about faith. Sorry po. Kasi yung mga tao ngayon sa napapagdaanan natin, humihina yung faith natin, di ba? So yung gusto ko talagang is yung hinihingi lang naman ni Lord yung kasing liit ng buto ng mustasa, yung faith na hinihingi niya. Sinerge ko, bakit buto ng mustasa? Kasi pala, yung buto ng mustasa, maliit siya. Pero kapag tumutubo siya, meron pang lumalaki hanggang 10 feet. Tall yata yung base na research ko. Imagine po, 4'11 lang ako, no? So, doblehin nyo yung height ko. Sabi nila, mga ilang percent daw ng buto ng mustasa yung nag-grow ng 10 feet. So, ibig sabihin, nang hinihingi, kasi yung mga tao, di ba, may progress naman yan. Nag-start ka sa maliit hanggang lumalaki na yung faith mo kay Lord. Kaya ang hinihingi lang niya muna is yung maliit na faith. Kasi once na nag-start ka na once na nagkaroon ka na ng maliit na pananampalataya sa Panginoon, there's a chance na mag-grow yung faith mo gradually. Kasi si Lord hindi naman niya binibigla yung tao. Tulad ngayon, ang hinihingi lang ni Lord sa'yo na ganyang faith lang yung hinihingi niya sa'yo para bigyan ka niya ng pang-diesel tsaka pang-gas. Amen po ba? Ganyan lang yung hinihingi ni Lord sa'yo para bigyan ka niya ng bigas at gas. So kaya ba nating ibigay sa Panginoon yon? Amen. So, nag-amen po tayo. Sabi nga, hindi kayo nangako sa akin, nangako kayo sa Panginoon. Kaya, yung tulad ng example sa Bible, yung babaeng dinudugo.
'Di ba? Kahit ang dami niyang struggle, nangangatamaan siya ng mga tao, pero because of that small faith na meron siya sa Panginoon, anong nangyari? Ilang years siyang dinudugo. Pero dahil sa pananampalataya na meron siya, anong nangyari? Sa isang ganun lang, napagaling siya ng Panginoon, 'di ba? Kaya ganun yung kaimportante at kahalaga yung faith. Kaya maliit lang yung hinihingi ng Panginoon na sana maibigay natin. And once na nag-trust tayo sa Panginoon at nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya, ang daming nangyayari. Parang nag-worry ka, di ba? Parang once na nag-pray ka dahil, Lord, may pananampalataya ako sa'yo. Biglang nagbabago yung nararamdaman mo. Bakit? Because of that faith na meron ka pa sa Panginoon. Pag nag-pray ka, nag-worry ka, lagi ka lang mag-pray. And magbabago yung laman ng puso mo. Yung worry mo, maaalis yan kasi sinurrender mo yan sa Panginoon. Kaya mag-move po tayo sa third. Napakabilis ko. Rapper po kasi ako eh. So, kahit sa school gato ako, bilis mag-discuss. So, next po is be transformed. So, after mong magkaroon ng tiwala sa Panginoon, and magkaroon ng faith sa Kanya, nagtatransform ka na into a new creation. Kaya, ang pangatlo po natin is be transformed. Ang sabi sa Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi when we let God take control sa buhay natin, nagkakaroon na tayo ng transformation. Hindi man siya agad-agad, gradually lang naman yung pagbabago eh. Hindi mo naman mababago yung isang tao. Kapag nagkaroon ka na lang pagbabago, nakikita yan sa character mo, kung paano ka mag-isip, yung actions mo laging align na sa will niya. For example, wala kasi akong bigas eh. Praise God, si Lord magpo-provide niyan. Kung nung hindi ka pa Kristiyano, nagwo-worry ka na wala kang bigas. Pero dahil Kristiyano ka na at binago ka na ng Panginoon, hahayaan mo na ang Diyos ay maging Diyos sa buhay mo. Imbes na mag-worry ka, mananalangin ka. Diba? Kaya yung example din ni Papa, yung last pointer niya nung Sunday, forgive and forget. Pag binago ka na ng Diyos, kung dati nagagalit ka, bitter ka sa buhay, ngayon hindi ka na bitter, 'di ba? May transformation na, and you know how to forgive and to forget. Pag binago ka na ng Panginoon, mahirap man siyang gawin. Kung hindi ka Kristiyano, mahirap siyang gawin. Pero kung tunay kang Kristiyano, madali siyang gawin. Amen po ba? So, no, ilang days na yung message, nakapagpatawad ka na ba? Huwi na. Amen. Nakapagpatawad ka na ba? Amen. So, kasi pag inalaw natin si Lord na yung mag-guide sa atin, hindi naman hindi naman tayo mapapahamak. Ang gaan kaya sa pakiramdam ng wala kang kagalit sa buhay, 'di ba? Kaya importante kapag makikita mo ang isang Kristiyano ay binago na, binago na, makikita mo sa action 'yan eh. Kung dati 'di ba sabi na mga kumpare mo, "Uy, inom naman tayo." O, ngayon pupunta ka pa ba? Hindi na. 'Yun yung binago na ng Panginoon. Sabi nga, privilege yun na masabihan ka ng pastor at pastora sa trabaho. Ako nga po lagi ako nasasabihan ng pastora sa school eh. Sabi nila, ay bawal pala magmura kasi nandyan si Ma'am Cha. Sabi nila, ay bawal pala magsabi ng ganitong word kasi nandyan si Ma'am Cha. Sabi nila, nadudumihan yung malinis na utak ni Ma'am Cha. Yun yung mga, tumatawa po yung youth leader ko. So yun yung mga transformation na nakikita na tunay na binago ng Panginoon, na kung dati ganito yung tingin nila sa'yo, nagbabago na. Kasi yung pagbabago, nakikita yan hindi siya sinasabi, kundi nakikita siya the way you live your life. 'Di ba? So, again, first, trust God. Second, act in faith. And third, be transformed. Again, yung transformation, hindi yan pinipilit, hindi yan pinepeke. It is produced by God. You let God transform you. Sabi nga, di ba yung iba, pag in-invite mo sa church, attend ka naman sa church, hindi, baguhin ko muna yung sarili mo, di ba? Sabi nga, hindi mo naman mababago yung sarili mo. Kailan mo nabago yung sarili mo? Minsan, nagbabago ka siguro sa malalang pamamaraan, mas malalang reason, di ba? Kung dati, alak-alak ka lang, ngayon, mga 3 na yung case na yung natutumba mo, yun yung transformation mo na sabi mo,
hintayin ko muna magbago ako eh. Pero never mong mababago yung sarili mo kasi si Lord lang yung kayang baguhin yung buhay mo. Kaya nga sabi ang church, it is a hospital, 'di ba? Na kung saan yung sugat ang puso, dito pinapagaling ni Lord. So kung gusto mong mabago ka, dapat sa church ka pupunta. Huwag mong dapat pumunta ka sa church yung pagwasak ka, hindi yung magaling ka eh. Kasi again, hindi ka naman gagaling dun eh. Pag once na pumunta ka dito, dun mo palang mararanasan yung kagalingan na ninanais mo, lalo na sa puso mo, diba? Yung mga tao, lalo na ngayon, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Wala kang kapayapaan sa labas, pero once na pumasok ka sa tahanan ng Diyos, or once na tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, dun mo nararanasan yung kapayapaan, diba? Amen, church? Amen. Testimony yan ng maraming Kristiyano na nung wala pa sila sa Panginoon is wala silang kapayapaan. Pero nung tinanggap nila yung Panginoon, nagkaroon sila ng transformation. So, clear po ba, church? Amen. So, sana po naiintindihan niyo ako. Katulad ni Joseph sa Egypt, di ba? In example ko na to dati, na yung mga kapatid niya, binenta siya, di ba? Pero pwede siyang gumante. Pero dahil binago na siya ng Panginoon, hinayaan niya na ang Panginoon ay maging Panginoon sa kanyang buhay. Anong ginawa niya, 'di ba? Hindi naman siya gumanti sa mga kapatid niya. Instead, sabi niya sa Genesis chapter 50 verse 20, "You intended to harm me, but God intended it for good." Pag binago ka na ng Panginoon, yung mga pangit na bagay, nakikita mo na siya as maganda. So, lahat ng bagay is nilikha naman ng Diyos na mabuti. So, pag may bagay na hindi nangyari sa'yo, praise God kasi baka hindi ka looban ng Panginoon. Praise God kasi baka may iba siyang nais para sa'yo na mas ikabubuti mo pahigit sa iniisip mo. Amen po ba? Amen. Kaya nga yung transformation is proof. When God is in control, our lives change in ways we cannot do on our own. And kapag may transformation na tayo, something beautiful follows. Ang daming kagandahang nangyayari once na nagbago ka or nag-transform ka. Kung dati, di ba yung mga testimony nga nila Kuya JP, na dati nangungutang lang sila. Pero ngayon, kung nahihirapan ka man sa buhay, siguro hindi ka na nag-worry kasi hinahayaan mo na ang Diyos, ang maging Diyos sa buhay mo. Kung dati, ay, kanino tayo utang? Pero ngayon, ang una mong gagawin is, mananalangin ka na kasi nga, may transformation na sa'yo. Amen po ba? So, ang last po natin is, release fear. Ang sabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, "So do not fear, for I am with you. I will strengthen you and help you. I will uphold you." So, siguro ito yung mga isa sa Bible verse na pinanghahawakan ng mga Kristiyano ngayong crisis na to. Na lang yung sabi, Isaiah chapter 41 verse 10, "Do not fear, for I am with you." Ang sabi nga, di ba, if I'm not mistaken, 365 days na sabi sa Biblia, ang fear or do not fear. So, ibig sabihin nun, everyday dapat hindi ka magkaroon ng takot kasi araw-araw sasamahan ka ng Panginoon. Kasi, nagkakaroon lang naman ng doubt and fear ang tao kapag ka tinatry mong i-control lahat ng bagay. Di ba? Pag sinahanapan mo ng solusyon yung mga bagay-bagay, doon ka lang natatakot. For sure, church, naranasan nyo yan na pag nag-isip kayo na paano kaya to, paano kaya yan, hindi kayo nakakatulog, di ba? And parang dun nagre-result yung anxiety, yung depression, kasi tinatry mo i-control lahat ng bagay. Pero once na nilet go mo yan, ibinigay mo sa Panginoon, at peace ka, di ba? Makakatulog ka. Kaya very, maano yung ni Papa preaching niya nung last Sunday na nakakatulong talaga sa Kristiyano, buhay Kristiyano yan. Kasi nga, di ba, parang, meron nga akong nakausap no Sunday na parang sabi niya, totoo pala yun, no, kapag may pinapagawa si Lord sa'yo, tas hindi mo ginawa, parang wala kang peace sa buhay. Pero once na pinabayaan mo or sinunod mo ang Panginoon, nagkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay. Di ba mas maganda yung meron kang kapayapaan sa buhay kesa sa wala? Again, yung mga mayayaman, example ko na yung lola ko, sorry. No, sabi niya, hindi ako nag-worry sa buhay. Sabi niya, pero kwento-kwento siya, ang dami niyang 3 sakong bigas. 50-50 kilos, niyayabang niya pa. Tapos, pinag-grocery ako ni tita mo, ganito, ganyan. Sabi ko lang, ang dami niyang kinukwento na, ganito, ang dami nilang ganyan. Pero nag-worry sila, di ba? Kung isipin mo, sabi ko nga, na dapat mas mag-worry yung mga tao na walang trabaho,
Sabi ko nga, dapat kung may mag-worry, dapat kami yata yun. Pero sila pa yung nag-worry, di ba? Baliktad. Sila pa yung mas maraming pambili. Sila pa yung nag-worry na sila pa yung pumipila sa gasoline station para bumili ng galon-galon na sila pa yung nade-depress, naiiyak sa nangyayari sa mundo. Pero dapat sila yung hindi. Pero bakit sila yung natatakot? Kasi siguro sa kanila, hindi nila pinapabayaan na maging Diyos, ang Diyos sa buhay nila. Pero tingnan nyo po kami, chill lang. Siguro ako lang, baka hindi lang pinaparamdam ng pamilya ko, pero na-stress na sila sa ulam. Kaya nga po, hindi na ako makain ng gabi, pero di pa rin ako pumapayat. Pero yun po, di ba, ang pag nilet go mo yung fear, malaking factor yun. Kaya pag narinig ko, ang ganito ng bilihin, ang ganito ng ganyan. Sabi ko nga sa katrabaho ko, nangyayari lang yung mga nakasulat sa Bible. Christian kasi siya eh. Sabi ko, ganyan talaga yung buhay, pahirap ng pahirap kasi nangyayari lang yung nakasulat sa Bible. And nag-agree naman siya. Tapos nagkukwentuhan kami habang nag-aayos kami sa graduation. Ganito ang mahal ng ganito, susunod ganito. Sabi ko, dapat magpakabait ka. Sabi ko, kasi 'di ba, hindi naman natin alam yung mangyayari sa buhay. Pinasadaan ko lang na maging mabuti ka na, pero kung titingnan mo yan sa mas side, dapat lumapit ka na sa Panginoon. Kasi yun lang yung tanging solusyon para mawala yung fear mo sa buhay. Kaya nga, hindi mo pwede sabihin na God is in control kapag may takot ka pa rin sa buhay. 'Di ba? Kaya sa buhay natin, eto, sabi, what if things go wrong? Pag takot ka, fear says, what if things go wrong? Pag may takot ka. Pero pag may pananampalataya ka sa Diyos, ang sasabihin mo, even if things go wrong, God is in control. Nakita ko lang po yan sa mga Bible verses sa Facebook, sa mga feed, di ba? Yun yung laging lumalabas ngayon eh. Yung pag may fear ka, ganito, ganyan, ganyan. Pero pag may faith ka, sasabihin mo lang kahit anong mangyari, God is in control. Si Daniel, di ba? Tinapon siya sa kasama ng mga leon. Pero instead na matakot siya nung ginawa niya, nanalangin siya. Nagtiwala siya sa Panginoon and inalis niya yung fear na nararamdaman niya. Hindi siya nagpanic buying kasi hindi naman siya makakabili. Yun nga, hindi siya nagpanic. So, instead na magpanic siya, ang ginawa niya is nanalangin siya. Anong ginawa? Anong nangyari sa kanya? Hindi siya kinain ng leon. Kasi instead of fear, faith yung na mas nangibabaw sa kanyang buhay. So, lagi natin iisipin na mas mahalaga ang faith kesa sa fear. Nagtiwala lang siya sa Panginoon. So, I hope, church, ganun din tayo na magtiwala lang tayo sa Panginoon. Katulad din ng mga disipulo nung malakas na bagyo. Nung una natatakot sila, 'di ba? Pero natural lang 'yun eh. Pero nung una natatakot sila, pero nung sabi ng Panginoon, 'di ba, tumawag sila kay Lord. Nung pinastop na ni Lord yung bagyo, anong nangyari? Nagkaroon na sila ng faith. Kasi hindi ka naman papabayaan ng Panginoon. Kapag inuna mo yung fear mo, mas lalo kang hindi nakakapag-isip eh. Parang natutuliro ka. 'Di ba? Pero once na hinayaan mo muna yung sarili mo na kumalma, ganyan, mas doon tayo nakakapag-isip-isip ng mga bagay or ng mga solusyon or nagtitiwala muna tayo sa Panginoon. Kasi yun talaga eh, parang kahit saan naman eh, pag inunahan ka na ng kaba, nawawala lahat. Pero once na kinalma mo lang yung sarili mo, 'di ba? Hindi nasasayang yung mga compose ka lang, yung composure mo nandun lang. So again, church, let us allow God to be God in our life. First is let us trust God, act in faith, and be transformed. And lastly, release fear. So letting God be God is a daily decision. Nag-start yan sa trust, nagkakaroon tayo ng faith, nagli-lead sa transformation, and nagkakaroon tayo ng peace na nagre-remove or nag-aalis ng doubt and fear sa ating buhay. Ang sabi nga po sa Proverbs chapter 3, verse 6 na binasa natin kanina, in all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. So let us surrender our fears, yung doubts natin, and yung plan natin sa Panginoon, and i-allow natin na yung lead niya yung manguna. Sundin natin ng lead or ang path ng Panginoon. Kasi pag pinabayaan natin na si Lord ang mag-control sa ating buhay, doon natin nakikita yung tunay na pagbabago. Mountains move, hearts are healed, and His promises come
to life. Di ba meron ang countdown about sa mountain? Nakalimutan ko na yung lyrics and di ko naman siya kakantahin, never mind. So, your life becomes a reflection of His glory kapag ka inalaw mo na si Lord is siya yung mag-work sa tahanan, sa family, sa decision, sa trabaho mo, sa future mo, even sa puso mo. So, si Lord hindi naman niya tayo inaas na dapat alam natin lahat eh. He is asking you to let go. Kung ano man yung meron kang kung ano man yung nararamdaman mo ngayon. Let go of control, fear, and doubt na meron ka. Kasi when God is truly God in your life, you don't have to carry everything on your own. Sasamahan ka ng Panginoon. Kaya ang tanong ngayon is God in control? Lagi namang God is in control eh. Pero inalaw mo ba si Lord na i-control niya yung buhay mo? Yun yung tanong. Kasi si Lord, lagi siyang, He is always in control. Pero inalaw mo ba siya? Kasi hindi naman makakilos ang Panginoon sa buhay mo, kundi mo siya inaalaw. So yun yung i-reflect natin ngayong gabi. Kaya ang sabi, let God be God, not tomorrow, not someday, but tonight. Yun lamang po. God bless. Bigat nun eh, no? Mabigat ba? Ano, mabigat. Kasi, ang dali lang natin sabihin, sige, let God be God. Sabihin ganun. Pero, gusto natin yan eh. But the moment na meron pa tayong mga bagay sa ating buhay, sabi nga ni ate kanina, unless we will allow God. Ito yung pinakasikreto doon eh. Allow God. Hayaan mo siya. Yun eh. Tama po ba? Kayang gawin ng lahat ng Diyos, kaya lang hindi natin hinahayaan ang Diyos. Nakuha po ba? Okay, bakit kaya? It is because hanggat may pera ka, no? Hanggat malakas ka, bakit ko i-allow si Lord? Kaya ko eh. Kaya nga there are times, hinahayaan ni Lord na mawala ang mga bagay sa iyo. Mawala yung business mo, manghina ka, no? Magkaroon ng gulo, something sa iyong buhay, parang sa ganon, mawalan ka ng kakayanan para gawin ang mga bagay sa buhay mo. That's the reason why. Kaya ang sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, and we know all this, itong verse na tong, sabi niya, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So nagiging perfect, nagiging ganap, nagiging sakdal, nagiging mabisa sa atin. Mabisa ang kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi siya kumikilos o nakakakilos o nakakapag-penetrate sa atin, it is because malakas tayo. Kasi yung lakas natin, lagi nating ina-entertain yan. Ibig sabihin, dahil may mga diskarte ka, yung diskarte mo. Di ba? Nakuha niyo ba? Kasi madiskarte ka eh. So gagawin mo yung diskarte mo. Bakit ko pa papaalam kay Lord? Bakit ko pa sasabihin kay Lord, Lord, ikaw na. Diniskartehan mo na. Alam niyo, meron tayong isang kausap yesterday, no? Kasi naghingi sa akin to ng counsel way back. Ngayon tumawag siya kahapon, nagkausap kami. Sabi niya, nahihiya siya. Kasi hindi niya sinunod yung advice. Hindi niya sinunod ang advice. Ang sabi niya, I believe, will naman to ni Lord. Sabi niya, I believe, will to ni Lord. Hinayaan niya na ang Diyos ang kumilos sa kanya. Paano ginawa? Did you pray first? Bago mo ginawa yung bagay? O ginawa mo yung bagay, tapos nanalangin ka? Kasi sometimes niloloko natin ang Diyos eh. Niloloko natin, or hindi ang Diyos, ang sarili natin. Nakuha niyo ba? Yung punto na mag-e-exam ka muna, you take exam, nag-test ka, and then after mo nag-exam, Lord, sana pumasa ako. Or, nag-pray ka muna bago ka nag-take exam. Malaking pagkakaiba yon. Tama po ba? Nung panahon na bago ka nag-exam, hinayaan mo muna na Lord, wala akong alam, wala akong kakayahan, kaya ikaw ang humawak ng aking kamay, ikaw ang sumagot sa mga questionnaires na to, sa test paper na ito. Nakuha niyo po ba? Sometimes, niloloko natin sarili natin eh. Di ba? We're not allowing God in our life. We're not letting Him to be God in our life. Ang nagiging God sa ating buhay is tayo. Kasi nga matalino ka, madiskarte ka, at sasabihin natin, hindi ako maabot sa edad na to, sa panahon na to, sa estado na to, kundi ako marunong dumiskarte. Kundi ako matalino.
And you are not allowing God in your life. Kaya nga si Paul, ang sabi niya dito, tingnan niyo po, sa verse 10, punta tayo sa verse 10, anong sabi niya? Kaya alang-alang kay Kristo, ano daw? Ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan. Sabi ni Paul, masaya ako na mahina ako. Bakit? Pagdait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. The moment na ang kalakasan ni Paul o ang karunungan niya, ang kakayahan niya, ay nawala sa kanya, then that's the time lumalakas siya. That is the real strength. Sabi mo, real strength comes from God. Yun eh. Yun. Meron tayong mga fake strength and fake power. Ano yun? Kasi meron kang pera. Matalino ka, nakapag-aral ka. And then nakala mo, ikaw na. Kaya nga, hindi makapag-penetrate si Lord sa'yo. Kaya nga sabi ng Bible, kung babasahin natin sa 1 Corinthians, ginagamit ni Lord ang mga aba, yung mga mangmang, para ipahiya yung matatalino. Nakanya po ba? At itong mga tao na to, na they are saying, or they're telling to themselves, wala akong kakayahan, mahina ako. Then, that's the time they gain more strength in their life. Bakit? Kasi mas nakakakilos ng Diyos sa kanya dahil sinasabi niya wala siyang kakayanan. Nakuha niyo po ba? Kaya kung tinitingnan natin, before merong silang sinasabi, ano ba yung maganda? Diploma o diskarte. Di ba? Nakuha niyo ba sa Facebook yon? Diploma o diskarte. Sabi ng iba, kailangan madiskarte ka. Dahil sabi ng iba, kailangan may diploma ka. Yung iba naman, both. Kailangan may diploma ka, may diskarte ka. Pero kung titingnan mo, wala pa rin yun. Kailangan may Diyos ka. Yun ang pinaka dyan. Lalo na sa panahon na ito, and I'd like to tell you this one. Dito po sa Revelations chapter 6, verse 6. Nasa third seal, i-jump ko lang to malayo, pero just want you to know, itong dinaranas natin ngayon. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilang nabuhay, na nagsasabi, isang takal na trigo. Ano yung trigo? Bigas, ano pa? Okay, mga ginagawang tinapay, wheat bread. Tama po ba? Okay. Ang narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, isang takal ng trigo para sa isang denaryo, at sa isang denaryo ay 3 takal na sebada. Ngunit huwag mong pisalain ang langis at alak. So kung titingnan natin yan, narito po tayo sa panahon na talagang taghirap. No? Nasa panahon na tayo po ay taghirap. At sa panahon na to, siguro makikita natin ang daming tumatawag sa Diyos ngayon. Because they're all suffering. They're all experiencing this one. Nakanya ba? And God allows it to happen. God allows it to happen. Kasi marami ngayon ang tumawag sa Diyos. On the other side, it is good. It is good na nangyayari ngayon. Yung mga bagay na to. No? Kasi nga, marami tumatawag. And they are allowing God. Sinasabi nila, Panginoon, ikaw nang bahala. O di ba, samawa ka lang talagang hinaya nila ng Diyos na maging bahala sa kanilang buhay. You know? They are not Christians. They are not a Bible believer. They do not believe in Jesus. And yet, all of a sudden, Lord, ikaw nang bahala. Yun ang sabi ng bibig nila. Pero I don't know kung anong sabi ng puso nila. Sometimes you're just declaring, Lord, ikaw nang bahala, para magkaroon ka lang ng kapayapaan at ma-at peace ka. Pero still, makikita mo sa kanilang pamumuhay, they are not at peace. Nakakanyo po ba? So, kailangan lang, the only way to survive today is hayaan mo lang ang Panginoon talaga na mag-survive, na kumilos sa ating buhay. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ganong katindi ang Panginoon. And I remember, kanina habang nagsasalita nga si ate, no, dati-rati ang problema namin kung paano kami kakain. Ngayon, ang problema nila, paano sila mag-diet. Imagine mo, ibig sabihin, paano siya hindi kakain? Di ba? Naku, kanya ibig sabihin, binabaliktad ng Panginoon yung sitwasyon. Because God is God.
Ganun ang ating Panginoon. Basta maniwala ka lang, magtiwala ka lang na ang Diyos ay kikilos. Because the moment na wala ka nang magawa, doon papasok ang ating Panginoon. Kapag sinasabi mong kaya mo pa rin yan, kaya mo pa rin, sabi Lord, kaya mo? Okay, sige. I'll just wait. Ganun man ang tao hanggat kaya niya eh. Tama ba? Ang tao hanggat kaya niya, ano yan eh. Hindi man magpapakita na nangangailangan yan eh. Di mga taong ganun, mapapride. Di ba? Ayaw yung pakita na naghihirap na siya, they are not okay. Kaya pag ganun yung ating mindset, because you're not allowing God in your life, hindi mo siya hinahayaan na gawin ng Diyos kung ano yung dapat gawin ng Diyos sa buhay mo. Alam ng Diyos yon. Hayaan mo ng Diyos, sabi nga nung message, nung title, Let God be God. Ibig sabihin, hayaan mo sa buhay mo na gawin ng Diyos ang nararapat. Yung kalooban niya, yung nararapat sa'yo. And this is the very exact moment. Ito yung panahon. Listen to this. This is the exact moment na kung saan ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos, they will experience the true power of God in their life. This is the moment. So, let us be joyful. Mas maging masaya ka nga ngayon eh. Huwag kang malungkot. Huwag kang malungkot. Dapat nga maging masaya ka today. Dahil nagaganap yan. Because first of all, kumbaga, a minute from now, 1 hour from now, 1 day from now, a week from now, a month from now, maaaring dumating ang ating Panginoong Yesus. Hindi ko ba na-excite doon? Di ba sabi sa Bible that it must come to pass. Kailangan maganap. Hayaan natin ang Diyos. Diyos yan eh. Diyos yan. Hayaan lang natin siya. Just go on with your life. Just go on with your faith. Just go on with your ministry. Just go on. Patuloy ka lang. Kasi hindi naman natutulog ang Diyos. Alam niya ang ginagawa niya. Alam niya ang ginagawa niya. Huwag kang matatakot sa mga nangyayari ngayon. Hindi mo aabutin yung tig 1,000 na gas. Tsaka diesel. No. Ang mundo laging fear ang handog niya sa atin. Ang daming mga tao talaga, they are super depressed today. No? Pero again, sabi nga ni ate kanina, hindi naman tayo pababayan ng Diyos, hindi niya tayo iwanan. Okay ba yon? Ang mga tao lang na hindi nila alam, hindi nila kilalang kanilang Diyos, ito sila natatakot. But because you know your God, kaya nga sabi, be still and know. Sabi niya, be still, manahimik ka lang, manatili ka lang, at know, sabi niya, kilalanin, alamin mo ang Diyos kung sino siya sa buhay mo. This is the right time to experience God's miracles in our life. Yung goodness ni Lord, lagi na dyan. But His miracle, His power, yun ang sinabi ni Paul. Can we go back to 2 Corinthians 12:9? Basahin lang natin ulit. 2 Corinthians 12:9. Sa English po, kung pwede tayo, para mas maganda. Okay, sabi niya, but He said to me, my grace for you, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Ibig sabihin sa mga panahon na wala tayong kayang gawin. Sa mga panahon na nagugutom ka, sa panahon na may karamdaman ka, sa panahon na walang-wala ka. Therefore, I will boast all the more, sabi niya, gladly about kaya mas lalo daw siyang magdidiwang, magagalak, magsasaya, at ipapahayag na siya'y walang kayang gawin. Because the moment sinabi natin, Lord, I cannot do this. That's the time, sabi Lord, hindi mo kaya, tinawag mo siya, gagawin niya para sa iyo yun. Okay? Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. So magaganap yung bagay na ninanais mo sa buhay mo kapag sinabi mong, Lord, ikaw na. Ikaw na lang. Ikaw na lang kumilos. Amen po ba? Sige nga tayo.